This portion is brought to you by Mercury Drug, nakasisiguro gamot ay laging bago. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pangunahing balita, itong araw po na ito, kaso ng dengue sa Pilipinas ay bumaba po ng 52% mula Hulyo hanggang Agosto. Ito po ay ayon sa data po ng Department of Health. Pero pinapaalalahanan ng ahensya ang publiko, huwag maging kampante dahil ang dengue ay all year round public threat. Kaya samahan niyo kami ngayong umaga dito sa Generation RX, your health and travel show, now signing on! Well, mas mababa ng bahagi ang kaso natin this year. As of September 10, mas mababa tayo ng 25% if we're going to compare with our cases last year. So sa pangkalahatan, mas mababa tayo ngayong taon na ito. Marami tayong pwedeng sabihin dahilan kasi para bumaba isang kaso. Una, siguro pwede natin i-commend din siguro yung mga community for taking some parts as well sa prevention and control ng dengue. So nag-e-effort na sila, naglilinis, mas concerned na sila sa kapaligiran nila. Pangalawa, yung mga strategies na ini-implement ng Department of Health is taking its effect now na nakikita na dahil nakipag-ugnayan talaga at nakipagtulungan sa atin ang local government together with the community. At ang pangatlo, yung level of awareness really went up high dahil tuloy naman ang advocacy natin sa dengue kung kaya't hindi lang mga magulang, pati mga bata or the entire community na i-involve ngayon sa prevention and control natin ng dengue. Una, we need to engage the public. The way to go is to really inform them and advocate kung ano yung dapat inaasahan natin sa kanila at ano ba yung mga tulong na pwedeng ibigay nila para ma-prevent natin yung pagdami ng dengue. Pangalawa, meron tayong mga maliliit o iba't ibang strategiya na ginagawa sa community tulad ng vector control na ito naman yung nakafocus sa mga mosquitoes dahil kung wala naman yung mosquito, yung transmission will not be possible as well. Kalinisan pa rin ang nakadikit doon. Pangatlo, ang enhancement ng mga capacity ng ating mga health workers sa pag-detect at pag-identify ng mga dengue cases para mabigyan kaagad ng mga measures or mga dapat na gawin para maisalba kung sakasakali meron mga dengue infection doon. Sa pakikipagtulungan pa rin ng iba't ibang lungsod, naniniwala ang Department of Health na magiging matagumpay ang kanilang kampanya laban sa dengue. Pakinggan natin ang masasabi ng City Health Officer ng Pasig. Yung total number of cases natin, nasa 612 lang. Kaso kung i-update natin hanggang mga last week of August, umabot na ito ng mga 900 plus. Kung ikukumpara natin, malaki yung pagtaas nito dahil nung January hanggang December last year, nasa 1,141 lang. Makikita natin yung mga contributing factors doon. Isa na yung climate shift na ngayon halos maski summer months, mayroong pag-ulan. Pangalawa, ang Pasig kasi maraming mga densely populated areas. May mga pockets of locality with the high population density. So yung mga migrants at saka nagko-contribute din yun. Ang City Epidemiology and Surveillance Unit at saka ang Dengue Control Program, may mga ginagawang aktibidad na whole year round. So kasama na ito yung una, intensified information campaign. Pangalawa, dengue at saka fever surveillance. Pangatlo, waterways rehabilitation at saka cleanup drive. Pang-apat, yung pag-i-institute ng Dengue Express Lane sa ospital, kung saan lahat ng serbisyo para sa dengue, mula testing hanggang confinement, ay pinoprovide ng libre para sa mga taga-Pasig. Panglima, dito sa aming laboratorio sa City Health Office, libre din yung pagpapatest para sa CBC with platelet count. Patuloy din yung pag-fumigate at saka pag-spray spray para dun sa mga areas na matataas ang kaso ng dengue. Ayon sa DOH, ang lahat ng tao ay pwedeng tamaan ng dengue. At mula po sa data na nakalap po ng ahensya, umpisa po 0 months hanggang 92 years old po ang age range ng mga Pilipino na nagkaroon ng dengue mula Hunyo hanggang Setyembre itong taon na ito. Higit sa kalahati dyan, ang 53% ay mga kalalakihan at ang 42% naman ay between 1 to 10 years old. Kamakailan lang, pinahayag ni Manila Mayor Alfredo Lim ang kanyang di pagsang-ayon sa suggestion ng Commission on Audit na pagbayari ng mga non-Manila residents kung ito'y magpapagamot sa mga pampublikong ospital na pinatatakbo ng city government ng Manila. Very strong ang health development projects ni Mayor Lim. Alamin natin kung ano-ano kaya ang proyekto ng Maynila ngayon upang masugpo ang dengue. Ngayon taon sa Maynila, meron kaming 1,645 na kaso.
hanggang itong araw na to. At meron kaming mga 8 na namatay dahil sa dengue. Inaapektuhan sa amin mostly mga lalaki at ang age range namin sa less than 1 up to 71 years old. Meron kaming median ng 14 years old. Ang number 1 project namin is yung sa implementation ng 4S, yung pinaka-campaign namin for the prevention ng dengue, like yung search and destroy. So dito sa search and destroy, inactivate namin yung tinatawag naming dengue task force para sila ang mamuno sa paglilinis at pag-aalis ng mga bagay-bagay na pwedeng pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, ini-encourage namin yung mga mamamayan na kung merong mga bata na may lagnat ng 2 araw o higit pa, dapat dalhin nila agad sa mga health center namin para maagad silang mabigyan ng lunas. Pangatlo, yung mga bata naman ng mga sa eskwelahan, ina-advise namin na magsuot ng mga mapuputing damit at kung pwede mag-long pants sila at mag-long sleeve para maiwasan nila ang pagkagat ng lamok na nagdudulot ng dengue. Tapos pang-apat, dinidiscourage din namin ang paggamit ng mga fogging kung hindi naman ito nararapat. Kasi ang number 1 priority namin is environmental sanitation. Ang peanut drive ng Maynila, lalo na noong panahon ng mataas ang dengue, ginagawa namin yon halos araw-araw. Ina-advise namin ang mga barangay na kung maaari, lumaglinis sila araw-araw ng mga kapaligiran nila. Kasi ito lang talaga ang pwedeng magpababa ng kaso ng dengue dito sa atin sa Maynila. Pinapaalalahanan ng DOH ang publiko na panatiling malinis ang kapaligiran. At syempre, kinakailangan din sirain ang mga posibleng breeding sites ng lamok na ito, katulad ng mga empty soft drink bottles, coconut husks, mga empty flower vases, at old tires. Idinagdag pa ng DOH na ang dengue ay isang preventable disease. At ang pinakamainam ay kumonsulta agad sa inyong doktor sa oras na makitaan ng mga simptomas ng sakit na ito. Mosquitoes are public enemy number 1. Don't be a victim. Black hole mosquito trap. The mosquito killer kills mosquitoes and dengue mosquitoes. Black hole mosquito trap. Memory loss, signs of aging, weak immune system. Sa bilis ng panahon, hindi mo namamalayang naaabuso na ang iyong katawan. Buti na lang may Circulant 4-in-1 with 4 herbs na tumutulong para sa overall good blood circulation. Ginkgo biloba that aids in enhancing memory and concentration. Lemon balm that helps normalize sleeping patterns. Garlic oil that helps strengthen the immune system. And hawthorn berry that helps promote youthful glow. Circulant helps you look and feel young. Circulant. Effective talaga. Kita mo naman. Mura lang. 250. Napaka-affordable. I use KB as an antioxidant. It helps me a lot, especially in my line of work. I use KB because it helps me become stress-free. I love KB. KB. White that works. Robust enhances male potency. May 4 na ancient herbs na nagpapataas ng libido ng mga lalaki. Astig. Available in Mercury Drug and all leading drugstores nationwide.